Hi guys! Welcome na naman ulit sa ating panibagong vlog all about sari-sari store tips and advice and ng kung ano po yung ating gagawin to grow our small sari-sari store. Okay? I'm your Tita Scarlett from Negros Occidental. Okay, our topic for today is about my 10 fast-moving item para sa aking sari-sari store. My number 1, my number 10 muna. 10 muna natin i-start yung ating may top 10 fast-moving sa aking sari-sari store. Okay, ang number 10 po natin is chichirya. Mga chichirya po. Like, mga one o ganyan. Lahat ng mga chichirya po is number 10 po sa aking size store. Top 10 po siya. Okay? And number 9 is soft drink. Like, mga Mountain Dew. Mga ganun. Hindi na lang ako magbabanggit ng mga, basta, soft drinks. All about soft drinks. Lahat yung mga soft drinks na yun. Yun ang number 9 po sa aking sari-sari store. Dapat po talaga, lagi natin, pagkatapos po ng pag may nabenta na tayo, talagang ipapalitan natin siya para lagi pong malamig yung ating soft drinks na bebenta. Kasi gusto yun ng mga customer natin malamig lagi. Minsan nga, pag talaga, medyo busy talaga, nilalagay ko talaga sa freezer talaga para malamig na malamig ang kanilang nabibili. Kaya gusto nila yan. Okay, lalo na ang top 8 ko ay mga kape. Ganon. Lahat ng kape. Lahat ng kape. Top 8 ko yun. Dito, pangwalo yung sa mga pinakamabenta. Okay. Number 7 is ating mga sangkap sa ating like yung mga mantika, sibuyas, ahos, mga kamatis. Yun yung mga lahat, mga magic sarap. Yun ang top 7 ko sa aking sari-sari store. Okay. Mabenta siya kasi talagang laging medium sa pagluluto, sa ano gagawin nila. Lahat yun is number 7. Pang-pito po sa pinakamabenta ko sa aking sari-sari store. Ang number 6 naman po ay itlog. May tinitingnan po tayong listahan kasi para hindi po natin makalimutan. Hindi ko po makalimutan yung mga sinasabi ko kasi minsan may bumibili, may So, pang yun, pang 7 yung mga natin sangkap. Yung nilalagay ko dito yung mga sibuyas, ganun, yung mga ilagay. Yung pang-6 po ay itlog. Lagi po tayong huwag magpapawala sa ating tindahan ng itlog kasi minsan pag wala silang ulam, yun ang binibili nila kasi madaling lutuin yun, lalo na sa umaga, mabenta talaga yun. Yun ang pang-6 dito. Ang top 6 po sa aking sari-sari store. Okay? Yung pang top 5 naman po ay yellow. Yellow, hindi talaga ako nagpapawala ng yellow. Kahit gabi po, gumagawa ako ng yellow para po umaga, matigas na po siya. Yun po. Kasi lalo na po bumibili sila ng mga alak, mga ganun. Laging may yellow po kayo. One stop na lang. Tubig kasi ng alak. So, bili rin ng yellow. Yun ang pang top 5 po. At top 4 po natin is sigarilyo. Yung sigarilyo po, lang po, 4 na klase lang po yung dito yung sigarilyo ko. Mga dalawang puti, dalawang pula po. Ito ay sigarilyo. Yung sigarilyo po is dalawang pula at dalawang puti lang po yung binibenta ko dito. Kasi yun lang talagang hinahanap. Hindi talaga ako nagbebenta ng yung mga yung mga hindi hinahanap. Kasi hindi ko talaga binibili kasi kung masastock lang siya, sayang yung puhunan natin.
kung ano lang yung hinahanap, kung ano lang yung mga need ng surrounding ko dito, yung mga kapitbahay ko, yun lang talagang binibenta ko sa mga sigarilyo, sa mga ano mga goods na ano, yun lang talaga. Okay, kasari. And then is pang number 3 is alak. Alak ko is yung pinakamabenta ay ano lang na tanduay, mga lights at dark, yung mga yung mga nasa 750 ml, mga ganun. Yun lang ang binibenta ko. Meron din akong pero paminsan-minsan lang to, yung Ginebra gin, yung pang mix-mix ng mga kabataan. Minsan-minsan lang. Pero pinakamabenta is mga tanduay at saka red horse lang talaga. Kaya yun lang ang nagsastock ako ng marami. At yun lang talaga ang inaano ko ng more or less dito sa sari-sari store ko. Yung mga items na yun. Ang number 2 is GCash, cash in, cash out. Yung pag-GCash ay po ng mas more yung cash out kesa cash in. Minsan mahirap talaga yung pagbabudget ng pera. Doon pumapasok yung pagbabudget natin. Kung dapat wag tayo mawala ng mga cash natin sa ating store. Yung minsan hindi rin maiwasan, hindi ko kasi sineseparate yung yung benta ko at saka sa GCash ko. Minimix ko siya pero iniba ko lang yung mga buo. Ganun. At saka hindi rin ako nagpapawala ng pang cash out ko at pang cash in. Importante talaga yun. Kaya dapat alam mo yung flow ng bawat transaction na ginagawa mo araw-araw. Alam mo, tansya mo ba? Kumbaga, tansyado mo lahat. Kasi kung hindi mo sa tansya, mahirapan kang mag-maintain ng GCash mo. Yun din minsan ang pinakamahirap sa GCash. Tsaka, kilala mo sila, kilala mo yung mga nilaging papachika sa'yo, at saka meron ka din nakasave na number nila para in case na alam mo na kung sino yun, kung sino yung mga nagka-cash out ng ganun. At saka, syempre, chine-check din po natin yung mga reference number nila. Yun po. Tumatanggap din po ako ng transfer. Mga yung transaction po ng mga bills payment, yung sa namin dito, electricity, at saka yung basiwa po. Doon ko na rin binabayad yung sa amin po. Doon ko na rin binabayad. Oo, binabayaran. Ay, nang medyo na rin tayo, marami na rin tayo. Noon hindi ko talaga alam yun. Talagang pinag-aralan ko lang talaga kasi mabusisi po talaga ako. Lagi kong tinitingnan yung bawat ko po. Kung hindi ko po alam, talagang iniusisa ko po talaga. Kaya all the way po, natutunan ko na rin siya. At number 1 po sa aking sari-sari store is siya po talagang pinaka-top 1 po. Kaya po ako pinupuntahan dito kasi yun po dahil sa load. Kasi po, meron dito po sa lahat ng nagpapaload sa akin, sinisave ko na po yung number nila. Lahat ng transaction nila dito, nakasave na. Pagkatapos po nila magpapaload sa akin, nakasave na po lahat. Kaya once na nagpa-load sila dito, na kung sabihin na nila yung pangalan, itatap ko po, yun, ko na agad yun. I-transaction ko na. Kahit minsan iniiwan na lang nila yung pera nila. Ako na lang po yung transaction. Gusto nila po yun ang top 10 po sa aking sari-sari store. Kayo, kasari, ano yung top 10 items nyo sa inyong sari-sari store? Yung pinakamabenta. Yun po sa kasari. Thank you so much po sa panonood. Sana po nang patuloy tayong umasenso sa ating sari-sari store. Okay po, thank you po. God bless po sa ating lahat. Happy selling po!